Sa wakas mga kapuso, naiuwi na sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur ang mga labi ng basketballistang si Rene Baterbonia. Inabot po ng 10 oras ang funeral convoy mula Davao del Norte sa dami ng nag-abang sa dinaanan nito bilang huling pagpupugay mula sa Talacogon. Nakatutok live si JD Soriano. JD. At Emil, mga kapuso, hanggang sa mga oras na ito, walang patid ang pagdating ng mga nakikiramay para sa unang araw ng public viewing para sa pagpapatuloy ng burol ni Rene Bobet Baterbonia dito sa kanyang hometown sa Agusan del Sur. At mas nakilala pa po natin si Ito ang homecoming na nasayang dahil hindi na personal na masasaksihan ng batang sports hero ng Davao Region at Caraga. Ang labi ni Rene Bobet Baterbonia, inabangan mula Davao del Norte. Hanggang Agusan del Sur. Dahil bawat bayan na madaanan, may kanya-kanyang programa. Ang 4 na oras na inaasahang biyahe mula Panabo, Davao del Norte, inabot ng 10. Mag-aalas 2 na ng madaling araw dumating ang labi ni Bobet sa kanyang hometown na Talacogon, Agusan del Sur. Dito kung saan sabik at matiyagang naghintay ang kanyang mga kababayan. Halos walang maitumbas ang ina ni Bobet na si Rovelyn, kundi salamat. Hindi ko ma-explain kung ilang pasalamat bang ibibigay ko sa inyo. Kung hanggang kailan ako magpapasalamat. Then, para talagang walang katapusan. Hindi yun mabayaran ang tanan. Bisag kapila pa ako magpasalamat balik-balik. Walay katapusan nga pasalamat. Pero ang totoo sa mga narito at maraming Pilipino, si Bobet ang dapat pasalamatan na nagbigay mukha sa mga nangangarap na nakikipagsapalaran sa malayo. Ang huling yakap niya sa ina noong bago lumawas ng Maynila noong June 4. Sinikap na mapreserba ng artist na si JB sa isang digital painting na inalay niya sa ina ni Bobet. Yan na, ang huling hug. Hindi ko na yan mawala. At least, nakita ko na sa huling sandali, nihakap niya ako, inahon niya ako. Sakit. Kalakip ng yakap na iyon ang isang pangako na ibinahagi sa akin ni Rovelyn. Pinag-usapan kasi namin yan is, pagdating daw ng June, di na ako mamumblima. Kasi lahat daw provided na. Kaya nga, nung nag-open kami ng ATM, sabi niya, sige lang ma, kunin mo yan. Kasi magpipirma ako doon na yung 70% sa iyo, yung 30% sa akin. Sabi niya. Pero yung sa akin, hindi ko yun gagalawin. Yung sa'yo, ikaw na bahala kung anong gawin mo. Basta't kay lahat provided na talaga pagdating ng June. Hindi pa yung sinabi niya sa'yo na at a young age, ganun siya mag-isip. Nakiusap si Rovelyn na wag na munang sagutin ang mga naging pahayag ng pamunuan ng Ateneo de Manila University, pati na rin ang gumugulong na investigasyon ng PNP, CIDG at NBI. Yung iba nagsasabi ng ganyan. Pero ako, hindi pa ako nakapagsabi. May inintay pa ako. Yun lang. Kasi yung anak ko ayaw talaga ng away yan eh. Hindi talaga yan gusto ng away. Sa halip, mas gusto niyang alalahanin ang Reneng lumaki sa maliit nilang barangay ng San Nicolas. Nanahasa ang husay sa basketball court na ito, nayari sa kahoy ang poste at board. At kung saan niya rin tinuruan ang pinakabatang kapatid na lalaki. Basketball.
Unsa ka na mag basketball, unsa forma mag basketball, unsa forma mag basketball be? Unsa mag shot, pag forma shot no. At sa kanilang tahanan kung saan huli niyang nakita si Bobet na nag-iempake ng maleta. At kung saan ding proud na nakadisplay ang mga medalya at tropeyo ni Rene bilang basketballista. Sa June 24 pa inilibing si Bobet pero may mga hinahanap-hanap na ang ama. Mamiss ko sa kanya yung kanang mo uli siya dire nga pag uli niya daghan ang manghagad siya mong laag ana ang pinaka ko ang ginako ng tawagong nga ang tawag na mutawag siya sa ko nga kanang word nga pa mo uli siya mo na pinaka mamiss ginako sa iya. At Emil, bukod kay Rene Baterbonia ay nagluluksa din po ang marami sa pagkamatay ng kanyang teammate na si Divine Adili na mula po sa Ateneo Chapel ay ililipat ang kanyang labi sa Arlington Memorial. Mula po sa Ateneo ay ililipat po papunta sa Arlington Memorial Chapel ang kanyang labi simula bukas, June 17. At yan muna ang latest mula rito sa Talacogon, Agusan del Sur. Balik muna sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano.